General, good morning, Raul po. Ano pong, sir, anong, give me anong plano lang. Ano sir, salubungin lang namin sir. Yung warrant sir, si Sir Ito Gio. sir, may taga-PCTC. May Interpol. Interpol. Yes sir. So kayo ang lead, sir? Yes sir, yes. Kumusta ka sir? Sige sir. Si Police Major General Nicolas Deloso Torre III ay isang mataas na opisyal ng Philippine National Police, PNP, na kasalukuyang nagsisilbi bilang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ang pangunahing sangay ng PNP na responsable sa investigasyon at pagtugis sa mga seryosong krimen sa bansa. Maikling talambuhay at karera, kapanganakan, 11 ng Marso taong 1970, sa Jolo, Sulu. Edukasyon, nagtapos sa Philippine National Police Academy, PNPA, noong 1993. Serbisyo, nagsimula sa PNP noong 1993 at patuloy na naglilingkod hanggang sa kasalukuyan. Mga mahahalagang posisyon at karanasan. Provincial Director ng Samar, hanggang 2019, pinamunuan niya ang Samar Provincial Police Office. Deputy Regional Director for Operations, NCRPO, noong 2019, nagsilbi siya sa National Capital Region Police Office. Hepe ng Quezon City Police District, QCPD, noong Agosto taong 2022, itinalaga siyang hepe ng QCPD. Gayunpaman, nagbitiw siya sa posisyon noong Agosto taong 2023 matapos ang kontrobersyal na press conference kaugnay ng isang insidente ng road rage na kinasangkutan ng isang dating pulis. Regional Director ng Police Regional Office Davao Region, noong Hunyo taong 2024, itinalaga siya bilang Acting Regional Director ng PRO-SHI. Sa panahong ito, pinamunuan niya ang operasyon para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy, na nauwi sa tensyon sa pagitan ng mga autoridad at mga taga-suporta ni Quiboloy. Direktor ng CIDG, noong ika-25 ng Setyembre taong 2024, itinalaga siyang direktor ng CIDG. Bilang CIDG Chief, pinangunahan niya ang pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court, ICC, laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso taong 2025, kaugnay ng mga alegasyon ng crimes against humanity. Papel sa Pilipinas. Bilang direktor ng CIDG, si Major General Torre ay may mahalagang papel sa pagpapatupad ng batas at pagtugis sa mga seryosong krimen sa bansa. Ang kanyang pamumuno sa mga sensitibong operasyon, tulad ng pag-aresto kay Pastor Quiboloy at dating Pangulong Duterte, ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa tungkulin at sa pagsunod sa mga legal na proseso. Gayunpaman, ang mga operasyong ito ay nagdulot din ng kontrobersya at mga hamon, kabilang ang mga reklamo at investigasyon laban sa kanya at sa iba pang opisyal ng PNP. Sa kabuuan, si Major General Nicolas Torre III ay isang prominenteng leader sa PNP na may malawak na karanasan sa iba't ibang antas ng pagpapatupad ng batas, at patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa seguridad at kaayusan ng Pilipinas. Maraming mamamayan ang nagagalit kay General Nicolas Torre simula noong hinuli niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ilang dahilan. Isa, malakas ang suporta kay Duterte, kahit tapos na ang termino niya. Marami pa ring Pilipino ang taga-suporta ni Duterte at naniniwala sa kanyang estilo ng pamumuno, lalo na sa kampanya laban sa droga at krimen. Para sa kanila, ang pag-aresto kay Duterte ay kawalan ng respeto sa isang dating pinuno. Dalawa, alegasyon ng banyagang panghihimasok. Ang warrant laban kay Duterte ay mula sa International Criminal Court, ICC. Maraming Pilipino, lalo na ang mga pro-Duterte, ang naniniwalang hindi dapat manghimasok ang ICC sa mga usaping panloob ng bansa. Ang pagpapatupad nito ni Torre ay itinuturing ng ilan na pagtalikod sa soberanya ng Pilipinas. 3. Pagkakahati ng opinyon sa war on drugs. Para sa mga kritiko, mahalaga ang pananagutan ni Duterte sa mga alegasyon ng extrajudicial killings. Pero para sa mga taga-suporta, naging matagumpay ang kanyang kampanya laban sa droga, at ang pag-aresto sa kanya ay insulto sa kanilang paniniwalang ito ang nagdala ng kaayusan. 4.
Politikal na tensyon, may ilan ding naniniwala na ang mga aksyon ni Torre ay hindi lang simpleng pagpapatupad ng batas, kundi bahagi ng mas malaking labanan sa politika, kaya lalo itong nagpainit sa damdamin ng publiko. Narito ang buod ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor sa Pilipinas kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mr. Kasagpa here subscribe muna yan para updated ka sa panibagong videos. Maraming salamat po and God bless you.